Napatakbo ko sa lababo kasi hindi pala to kaya ng powers ko. Isa itong misteryosong juice na akala nyo masarap pero pag tinikman nyo na, tingnan natin kung kakayanin nyo. Meron nito sa Pilipinas pero hindi ko alam kung umiinom kayo nito. Nangyari to kasi one time pagbukas ko ng ref, napatingin ako dito sa juice. Naalala nyo ba ng mga bata tayo? Palagi tayo may baon na zesto. Iba-ibang flavor pero ang favorite ko ay guyaba no. Ang ganda-ganda ng araw ko nung pumasok ko sa school. Hindi ko akalain nung kinagabihan ay makakatikim ako ng Wonder Juice na yun. Pero tignan nyo ang school lunch namin ngayon, isa to sa paborito kong combo. Gulay lang na may bihon at karne, kanin, tapos yung favorite ko na fried chicken na may liver. Ang sarap niya kasi sweet style yung pagka-fried, tapos sasabayan mo pa ng gulay at milk. Akalain mo ang sarap-sarap ng lunch ko, tapos pag uwi ko ay matitikman ko yung Wonder Juice na yun. Sana hindi ko na lang talaga natikman. Pero enjoy na enjoy ko talaga tong fried chicken na may liver. Ang sarap ng pagkatamis niya, tapos haluan mo ng kanin. Ano kayang tawag dyan sa Japanese food na yan? Kung akala nyo tapos na yung school lunch ko, dyan kayo nagkakamali kasi meron silang pa-dessert ngayon. At ang dessert ko ay ito, blueberry jelly. Sa presentation pa lang talaga nakakatakam na kasi ang dami niyang characters, tas pag binuksan mo ay may sabaw-sabaw pa. Pag binuksan mo mga jelly ace, ang sarap talagang higupin ng sabaw na. Ang sarap pa kasi blueberry ang flavor. Sobrang excited ko umuwi ngayon kasi nagluto yung misis ko ng Bicol Express. Bihira ako makakain ito kasi mamantika, pero ngayon ginalingan ko talaga. Ang sarap kasi. Tingnan nyo naman kasi pagkabukas ko pa lang amoy na amoy ko na kagad yung anghang tapos yung baboy na prinito. Medyo nasira ang diet natin kasi napakasarap talaga magluto ng misis ko. Gusto kong bagalan yung kain ko at namnamin kaya lang umiiyak na si Mika kaya nagmadali lang ako kumain. Wala talagang tatalo sa Bicol Express na maanghang tas budburan mo pa ng paminta. Sarap. Pagkatapos ko kumain ay binuhat ko na si Mika kasi pupunta nga kami sa convenience store. Hindi ko inakala na ito palang pagpunta namin ng convenience store yung magiging dahilan kung bakit ako nagsuffer kanina. Onting check lang, i-make sure natin na pantay yung likod ni Mika. Pagkatapos ay dumiretso na kami sa convenience store. Tahimik na ang paligid, alas 8 pa lang, halos wala na talagang tao at wala na mga ilaw. Pagdating ko nga convenience store ay tinignan ko lang si Mika kung gising pa at gising na gising pa nga. Enjoy na enjoy niya siguro yung mga nakikita niya ngayon. At eto na yung binili kong Wonder Juice. Ang tawag dito ay Kagome. Ang ginawa ng Kagome ay isang juice pero hindi ito fruit juice kundi vegetable juice. Nakatikim na ba kayo ng vegetable juice? Actually nakatikim na ako ng marami. Pero hindi ganito kadami sa loob ng isang juice. Tignan nyo naman kung gaano karaming gulay yung nandyan. Meron siyang 30 types ng vegetables. Well, hindi ko na isa-isahin yan dahil marunong naman tayo magbasa. Kaso pag makakita ka dyan ng isang gulay na hindi mo kinakain, parang hindi mo na maiinom to. Ang ganda ng packaging, mukhang healthy at masarap kaya hindi ko na pinatagal at tinikman ko na to. Masarap yung first 2 seconds pero the rest ay kadiri na talaga. Hindi ko ma-explain yung lasa pero kung iisipin mo kapag pinaghalo-halo mo talaga yung 30 na gulay, parang ganun talaga magiging lasa niya. Medyo maasim, matamis, mapait, halo-halo pero nangingibabaw yung lasa ng tomato. Pero in fairness naman, nakita natin ang ingredients at talagang super healthy nito kahit di masarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag vegetable ay healthy na. Chinek ko agad yung ingredients para malaman kung meron siyang kakaibang chemicals kagaya ng fructose or bisphenol. So far, okay naman lahat kasi puro fresh na gulay lang yung nakalagay. Pero pag check ko dun sa kabilang side sa nutrition facts, nakita ko yung sugar. 9.7 grams o magta 10 grams para ma-imagine nyo 3.2 kutsara. Di natin namamalayan, ang dami na nating naiinom na asukal sa mga iniinom natin. Pero actually healthy na yun kasi vegetable juice yun. Paano pa itong mga fruit juice at soda? Halos kalahati na nun lalagyan yung asukal eh. Kaya mas okay talaga na mag-stick na lang tayo sa tubig at mga tsaa. Kaya kalahati lang ininom ko tas bukas ko na uubusin. Masustansya naman talagang asukal basta wag lang tayo sa sobra. Kailangan natin asukal kapag nag-workout tayo kasi kailangan natin ng energy. Pero kung umiinom ka naman tatamis na inumin at hindi mo nababurn, nai-stack lang sa katawan natin at nagiging taba. Kaya palagi tayo mag-exercise, kaya lang hindi na makapag-basketball ngayong gabi kasi baka magising si Mika. At eto na, ito dapat ang iniinom natin, yung sarili nating gawa. Umpisa pa lang, alam mo na agad na hindi masarap, walang expectation, pero alam mo na very healthy. Pero katagalan parang masasanay ka na lang rin na parang hindi mo na iniisip na mahirap. Tinira ko na rin mga house chores para hindi na to gagawin bukas at nag-relax lang tayo at nag-gitara bago matulog. Ang realization ko ngayong araw ay itong quote na to. Sabi, health is not valued until sickness comes. Napakahirap talaga labanan ng mga pagkain kahit nga si Jesus ay tinamp ng pagkain.
Kaya sana manatili tayong lahat na healthy sa pagpili ng mga better choices sa buhay. At syempre, okay lang na hindi perfect, basta palagi tayo mag-try na mag-try. Yun lang, bye!